Ito na mga kababayan yung mga developments sa pagkahuli o pagsuko ni Pacquiao. Ito yung pagdala sa kanya sa PNP Custodial Center po sa Camp Crame. Yan po. Parang sa Arlington Cemetery. Nakabantay yung mga members ng media. Galing po ito sa Manila Bulletin kagabi. Kasi nilipad siya kaagad papuntang Manila. Lumanding sila sa Villamor Air Base. So sabi po ni PNP spokesperson Colonel Jane Fajardo, kinonfirm niya na si Pastor Kibuloy nasa custody na nila. Together with other co-accused na sumuko doon sa Davao City sa loob ng Kingdom of Jesus Christ compound. After na magbigay ng ultimatum yung PNP na sumurrender within 24 hours. So kasama sa sumuko po sina Sylvia C. Simanes, Jacqueline Roy, Crescente Canada, Ingrid Canada, mga co-accused po ni Pacquiao. So dinala sila mga kababayan sa Camp Crame, custodial facility ng Camp Crame sa Quezon City kagabi. So sabi ni Fajardo, binigyan ng 24-hour ultimatum si Kibuloy at kanyang mga co-accused leading to their negotiated surrender at the Kingdom of Jesus Christ compound Davao City kahapon po. Kahapon ng hapon. Ewan kayong naniniwala doon sa mga pinapakalat na mga taga-Nausog, mga minions ni Maudigs, na mga vloggers na ang sabi, sa bundok sumuko sa military, sabi sa Cotabato, ailig sila magpakalat ng mga fake news para po siraan yung PNP. Na ibig sabihin, mali yung paniwala ng PNP na naglulungga doon sa Kingdom of Jesus Christ compound, itong si Pacquiao. Sabi nga natin mga kababayan, that is immaterial. Sumoko o nahuli, ang epekto po, parehas man lang po mga kababayan. He must rehash si Pacquiao at mga kasama niya para panagutan nila yung kanilang mga ginawa. And finally, may harap sa trial sa korte. At sabi nga natin, kung wala siyang kasalanan, inosente siya at kanyang mga kasama, di not guilty yung magiging sentensya. At yung suggestion po ni dating Senior Chief Justice Antonio Carpio, ewan ko kung yun ang gagawin, na i-turn over na sa FBI para wala nang gulo dito sa Pilipinas, baka mag-rally pa yung mga supporters ni Pacquiao. Pero tingnan natin, I think dito siya muna para iharap sa Husgado at saka lalo sa Senado din. Wanted siya din po ng Senado. Excited na po si Hontiveros. Pakinggan po natin itong statement sa media ni Fajardo po, Police Colonel Jane Fajardo, spokesperson ng PNP. Dali po, i-play natin. Papunta po dito sa Villamor po tayo lumabas. Ito po siya. Ay kinukumpirma po natin na hawak na po natin si Pastor Kibuloy, si Jacqueline Roy, si Ingrid Canada, si Crescente Canada at si Sylvia Simanes po. Nakuha po natin yung custody po nila around 5:30 this afternoon at mga bandang 6:30 po ay nilipad po natin sila mula po sa Davao at papunta po dito sa Villamor po tayo lumabas. Lumapag po sila ang C-130, lulan po nitong mga nasabing individual at nakakating po sila dito sa Villamor na around 8:30 ng gabi at nakakating po tayo dito sa custodial facility na mga around 9:10 ng gabi po. Sa ngayon po ay nag-undergo po sila ng booking process. Kasama na po dyan yung fingerprint at mugshot at natapos na rin po yung physical and medical examination. At nangyari po itong pangyayari po na ito dahil kanina pong mga bandang 1:30 po ng hapon ay nagkaroon po ng negosasyon para po sa mapayapa po nilang pagsuko dahil binigyan po natin sila ng ultimatum na within 24 hours po ay kailangan po nilang sumuko at nagkaroon po ng negotiation. So ito po ay joint efforts po ng PNP and AFP.
Ma'am, Maraming sa loob salamat po ba ng sila sa loob ng Kingdom of Jesus Christ sumuko? O doon po mismo sumuko? Yes po. Apo. Sa loob po ng KOJC compound po natin sila nakuha. Ma'am, dito sa loob ng PNP Custodial Center, magkakasama po sila sa isang kwarto? Paano po mangyayari? Wala pa po tayong detalye po dyan. Maraming salamat po, yun lamang po. May masusunod na mangyayari po? Ongoing po yung processing po ngayon dahil 5 katao po yan. Sabay-sabay po silang binubuking po ngayon at na-inspect na rin po sila at nasa maayos naman po silang kondisyon. Although some of them based po doon sa medical examination po, medyo mataas po yung BP. But other than that, okay naman po sila at tuloy-tuloy po yung processing po ngayon. Ma'am, which case po sila na binuking po kanina? Lahat po ng kaso at dyan din po nangyari pagdating po nila dito sa custodial ay isinerve po yung warrant of arrest po sa kanila. Kung matatandaan niyo po, 3 kaso po ito. Yung kay Pastor Kibuloy po, yung child abuse po, yung sexual abuse at yung pong qualified trafficking. So binasahan po sila ng mga kaso po nila at nakaharap po ang kanilang abogado po. At pagkatapos po noon ay binasahan din po sila ng kanilang mga Miranda rights at mga kakapatan po. At pagkatapos po noon ay tuloy-tuloy na po yung ginawang proseso. Ongoing po yung proseso po. Ma'am, balik lang ng 24 hours ultimatum po na nabanggitin nyo kanina. Nagbigay po ang PNP po ng ultimatum po na sumuko po sila. Otherwise po ay papasukin na po natin yung isang particular building na hindi po tayo pinapayagan pong pumasok. So nagkaroon po ng negotiation ang PNP na kinatawan po ng intelligence group at ISAP. Pinagtulungan po ito that led to the peaceful surrender po ni Pastor Kibuloy at 4 pa at papasalamat po tayo doon sa naging mapayapa pong at least itong proseso po na ito. Ma'am, saan yung particular sila mong nagtago? I don't have at liberty to reveal that. Ang importante po sa ngayon ay nasa kustodiya po ng PNP po ito at ang mangyayari po niyan ay bukas po inaasahan po natin na i-return po yung mga warrants of arrest doon po sa mga issuing courts, particularly dyan po sa Quezon City kung saan nailipat na po yung mga kasong na isang pa po natin sa Davao at doon naman po sa RTC 159 po. Ma'am, yung Pero hindi po underground, ma'am. Wala pong underground. I don't have any information on that po. Ma'am, Sa yung- importante po ay nasa atin na po yung mga pinaghahanap po. Ma'am, same lang ba yung room na can you give us kung merong aircon, merong ano po paano? Wala pa po, hindi ko pa po nakikita kung saan po silang kwarto po, matitire, but meron na pong plano dahil nga kanina nga po habang ongoing po yung negotiation ay pinagplanuhan na rin po kung saan po silang mga selda po mapupunta. But magbibigay po kami ng additional details as we go. Pero definitely, ma'am, magkakahiwalay sila. Most Ano po yung likely. plano, ma'am? Ano po yung plano? Ano po yung nakasaad sa plano, ma'am? Well, as to the operational details and planning, antayin na lang po natin na papatapusin lang po na natin yung proseso po. What's important is we just would like to confirm po na nasa custody na po ng PNP si Pastor Kibuloy at iba pa. Maraming salamat. So yun po mga kababayan ang official statement from the PNP. Ito po yung paniwalaan natin. Hindi yung kung ano-anong mga haka-haka na pinapakalat ng mga nausog vloggers. Gusto kasi nila, ang objective nila ipahiya po yung ating PNP. Gusto nilang sabihin, mga kababayan, mali yung paniwala ni General Torre na naglulungga doon lang sa compound ng Kingdom of Jesus Christ, itong si Pacquiao. Ganon ang sinasabi nila. So, ang ibig sabihin, napakasinungaling yung abogado, napakasinungaling yung mga members ng KOJC na nagsasabing wala doon sa Kingdom si Pacquiao. Lalo na po si Inday na ang sabi po ng tanungin, wala na, paniwala ko, wala na dito sa Davao si Pacquiao. I guess nasa langit na. Mas okay pa yung tatay. Kasi sabi ni Maudie, alam ko kung nasaan si Pastor. Secret. Siya yung administrator po ng Kingdom Kaya alam niya talaga. Kaya lang, secret, ibig sabihin, kasabwat. Yan po yung malinaw. So, santambak sila ng mga sinungaling. Pati yung mga naniniwala sa kanyang mga senador. O sabi ko nga mga kababayan kahapon sa video natin, yung Senate investigation ay hindi man po in aid of legislation, kundi in aid of Kibuloy. At ni-request pa ni Senator Bato, pinagsabihan si General Torre na magsagawa ng tactical retreat
gustong paatrasin doon. Kasi hindi man ninyo nakukuha. Ilang days na ngayon, hindi man ninyo nakukuha. So, what if niya mag-tactical retreat? So, alam na natin yung motibo. Gusto niyang paatrasin yung mga pulis para makatakas. Makatakas po si Pacquiao kasi sukol na sukol na. So, ang malinaw po, sukol na si Pacquiao, kaya nang bigyan ng ultimatum na sumuko within 24 hours, na puwersa siya na sumuko. Kasi papasokin na yung isang building po na ayaw talagang papasokin yung mga authorities. So, ibig sabihin lang, nandun talaga. May mga sophisticated equipments pong ginamit yung PNP. Tulong yata ng Amerika. Imagine, kahit po 11 meters deep, kaya pong ma-detect yung heartbeat. Ano kayo ngayon mga minions, mga nausog vloggers na pinagtatawanan ninyo yung gamit ni General Torre na ang sabi ninyo, palaka man lang niya yung na-detect. Heartbeat daw ng palaka. Paya kayo ngayon, lalo na yung abogado. Pero may palusot pa yung abogado, mga kababayan. Basahin ko po sa inyo itong sinasabi ni Torion. Ayan po. Sabi ng abogadong si Atty. Torion, ang ginawa daw ni Pacquiao, ultimate sacrifice. Ayan ba? Kaya nag-surrender daw si Pacquiao. Siniraan pa niya yung mga authorities. Pastor Apollo Kibuloy surrendered to authorities on Sunday because he did not want the lawless violence to continue happening inside the Kingdom of Jesus Christ compound in Davao City. Sabi ni Atty. Torion. Anong lawless violence na sinasabi ninyo na ginagawa ng mga pulis? Ang lawless violence na nangyayari po, yung ginagawa ng mga members ni Pacquiao, sila yung umaatake sa mga pulis. Kaya nga, umabot sa 60 po yung injured members ng PNP. Napaka professional na mga pulis. Nang umalis nga po doon, nagsabi pang, God bless you. Dami na mga polis. Wala mang personalan po sa mga members ng PNP. Tumutupad lang sila sa kanilang trabaho. Sabi po ni Torion, Atty. Israeli Torion, describe Kibuloy's act as his ultimate sacrifice. He could not bear to witness a second longer the sufferings that his flock was experiencing for many days. Pastor Apollo C. Kibuloy was actually waiting for positive result vis-a-vis the legal remedies that his lawyers opted to avail. Hence, he was out of reach for a number of days. Palusot mga kababayan ng abogado. Naghintay daw lang po ng remedy. Ang hinintay niya, yung pagkakataon na makalusot. Malamang si Pacquiao mismo yung nag-request ng Senate investigation to distract the authorities para ma-distract si General Torre. At kung halimbawa mautos si General Torre na mag-withdraw muna tulad ng request ni Bato, yun ang pagkakataon para tumakas si Pacquiao kasi sukol na. So madaling sabi, tama yung mga analysis natin mga kababayan. Nasukol si Pacquiao, na corner na, kaya napilitan siyang sumurrender. Kaya siya nahuli. Gaya yung mga sinasabi ng mga nausog vloggers. Mali man na niya, hindi man na niya nahuli, sumoko. Ano ang pagkakaiba ng sumuko tapos inaresto? Iyon man talaga yung objective ng PNP, pasukuin po kasi wala man na silang plano na i-AGK si Pacquiao tulad ng mga operations ng PNP nung panahon ni Mautings. Di ba? Mapayapa po. Walang namatay sa pamamagitan ng bala. Yung mga namatay doon, atake sa puso. Kasalanan nila yon kasi nangingialam sila sa hindi nila problema. Di ba? So, Torion noted the sad state happening inside the kingdom compound after police implemented its search warrant. This supposedly turned the church into a police garrison and has also been desecrated. That is a necessary force. O ngayon, nang matapos yung operations nila kasi
Sumurrender na si Pacquiao, o di pull out agad yung mga kapulisan. Tahimik na ngayon sa kingdom, o di ba? Kaya nagpasakit po. Kung baga may mga pagsakit na nangyari, na na-experience yung mga members, dilamanan lang po ang dahilan kung bakit nangyari yon. Pero kung umalis sila doon, pinabuelo nila yung PNP, di wala sanang gulo. Sila yung cause ng gulo po. Ginugulo nila yung police operation. Sabi dito, even if he has the right to await the result of the legal remedies being restored to by his lawyers, he decided to make the ultimate sacrifice by surrendering himself to the PNP and the armed forces. So it is a combined force kasi mga kababayan. Kasi nung last week pa, nag-reinforce na yung armed forces sa PNP. Kasi po, natagalan yung kanilang police operation, yung pagsiserve ang mga kababayan ng warrant of arrest kay Pacquiao. Kaya mga pinapalabas ng mga taga-nausog na mas may tiwala sa armed forces kaysa sa PNP, mga black propaganda man lang po. Wala mang pagkakaiba, mga kababayan. Kasi po, talagang combined force yun. Di ba pa, mga kababayan? Tuwang-tuwa mga kababayan, si dating Senador Laila de Lima. Sabi po ni Laila de Lima, anya, ang susunodan niya si Maudix, saka si Bantag. Yan po, sabi rito, Duterte, you are next. Former Senator Laila de Lima stated that the capture of fugitive Apollo Quiboloy proves that no one is too powerful to escape justice. In a post on X, formerly Twitter, on September 8 kahapon po, de Lima said that the Philippine National Police demonstrated they are, after all, up to the task. De Lima also suggested that the former President Rodrigo Duterte and fugitive former Bureau of Corrections Director General Gerald Bantag could face similar fates. Sabi niya dito, from the Son of God to captured fugitive, Quiboloy's arrest proves no one is so powerful as to escape justice. PNP has demonstrated that they are, after all, up to the task. Duterte, you are next. Also Bantag. It's just a matter of time, mga kababayan. O ngayon, FBI is waving kay Pacquiao. Yan kasi, sabi po sa Word of God, ay yung mga mayayabang talagang ibabagsak niya. Nasobrahan nga ng yabang, siya na daw yung may-ari ng universe at saka pinalitan pa yung ating Panginoong Hesukristo bilang tagapagligtas ng kaluluwa. Dadaan daw sa kanya ang lahat ng kaluluwa natin. Kung wala siyang pirma, hindi makakapasok sa langit. False prophet, mga kababayan. Fake pastor. Yan po yung malinaw. Mga naniniwala po kay Pacquiao na mga politiko, palibasa mga mangmang sila mga kababayan sa turo ng Bible. Magbasa kayo, magsiyasat kayo para di po kayo nadadaya na mga tulad po ni Pacquiao. Ayan man na po, mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.